Ang nakikita niyo po ay ang tahanan ng aktor na si Joco Diaz na ating makakausap mamaya. At alamin natin ang kanyang kwento ng buhay at ang kwento ng kanyang amang si Paquito Diaz at ang pagkakaibigan nito kay The King Fernando Po Jr. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Sir Julius! Yes! Magandang Finally, natuloy din itong itong nating pag-uusap na to, no? welcome dito sa Batangas and welcome to my house. Welcome to my house. Yes! Gano'ng Pasok katagal na kayo. kayo dito? I lived here since 2001. So, ngayon, dito sa bahay na to, parang 7 years. Pero we go home here at Batangas. Bakit Batangas of all places? Medyo malayo yata sa trabaho mo. Kasi dito sa Batangas, ang pamilya mo buo. Kasi doon sa Manila, parang ang hirap Parang everybody's going somewhere. So, dito sa Batangas, parang kung may aalis man, dito lang. So, Pero hindi talaga kayo taga Batangas? hindi, si Mrs. Ang family mo, si daddy mo, Ang daddy ko taga Pampanga. taga Pampanga. And my mom naman taga Bicol. Ayun. O sige. Pasok kayo. Teka, tignan natin. Ayun. Okay. Enter. Pasok. At may mga bisikleta rito. Ikaw ba gumagamit nito? Ito sa anak ko, yun sa akin. Yan. Tapos, yan, Mga sasakyan. sasakyan. Ayun. Wow, ito na. Buddy, kami. Ayun. Pasok kayo lahat. Nice. Welcome May din. mga poster mo. Yes. Yung mga dating mga pinagbidahan. Oo. Tapos yan, sa anak ko na yan. Ang anak mo ay artista rin. Artista po sa Viva, si Ashley Diaz. Ashley Diaz. Yes, nasa Viva na rin siya ngayon. So, under kami lahat kay Boss Vic. Ito ang yung kanyang exercise. Alam mo ba, akala ko motorsiklo noong una. Parang sabi ko, parang ba to? Jet ski? Jet O ski ano, na di ba? stand-up. Hindi. Yung pala, treadmill. Treadmill yan. Yun. Pero actually, furniture na siya dito sa bahay namin. Pwede. Bira na. Pwede na, Slightly no? used po. Slightly used. Ito, Sige. painting ng daddy, bigay ng barkada sa akin. Regalo sa akin ng barkada. Oh, Boss Paquito. Yan. Nice. May mga memorabilia ka pa rin ni daddy mo. Maliliit lang yun. May mga konting libro, yung passport niya nasa akin. So, pero yung iba, wala na eh. Bale, mamaya nyo na malalaman. Yeah, ang cozy ng lugar, guys. kayo, So, pasok tignan mo, kayo. parang nasa isang resort. Yes. Relax na relax ang atmosphere. Yeah. Saka may parang ano ka pa ron, no? Parang Lanay. lanay. Oo, pasok kayo. Yan sila. Ito family. Hello. Yan, Donya. Kaway. Ito lanay, oh. Nice. Ito ang lanay ng house namin. Tapos, kitchen na yun, nandun sa gilid. Tapos, yan ang mga apo. Ito ang family. Yan ang mga apo. Dito. This is Maru. Maru, my mother-in-law. Ashley. Paki. And Juja. Ang anak mo rito ay si... Si Ashley at saka si Paki. Ayun. Yan. Si Paki nag-artista rin. Si Paki hindi nagbabasketball yan. Naglalaro yan. Oh. School muna. Yun ang turo ng daddy. School muna bago ang career. Hindi ko kasi nagawa yun eh. Trabaho muna bago... Actually, natapos ko rin namin yung school ko noong 2016. So, graduated. Kaya lahat yung mga yan, hindi pa pwedeng hindi gumraduate. Yun ang mami nila. Parang umabot ng Master Else yata ang mami nila eh. So, they have to prove themselves to finish school. Buti sumusunod pa rin sila sa'yo. Iba na yung mga kabataan ngayon, di ba? May mga sarili na rin sila mga agente. Depende mo yan kung paano mo kakausapin yung mga bata. So, mukha naman okay. So, ayan. Ganda ng view mo rito. Yes. Parang nasa probinsya talaga eh. Oh. Probinsya talaga, Batangas. Yes. Oh, ganda oh, guys. Yan, oh. The provincial life. Yan. Yan ang inuuwihan natin. Sariwang simoy ng hangin. Yan ang inuuwihan pagkatapos ng matinding trabaho sa Manila. So, ganito lang. Simple lang ang buhay. Ganda. Ganda ng lanay. Thank you. Okay. Teka, doon tayo sa taas. Sige. Ang lola ng asawa ko. Tapos, ang lolo ng asawa ko. Anak siya ni Pablo Borbon, yung dating governor ng Batangas. Yan. Okay. Yan ang political nila.
So, yan, mga dinrawing ng misis ko. Pag Nagpe-painting siya. nagdodraw, oo. Pag may idle time, yung mga yan. Ito yung mga poster, oh. Yan, oh. Wow! Di ba? Yan ang Choco Diaz. launching movie ko yan. Oo. Tapos itong mga to sumunod na. Ilan taong ka rito nung nag-repor Butch Belhica story na to? 17 years old. 17. Yes. Masamang damo, naalala ko to, Ina Raimundo. Yes. Viva rin yan. Oo. RS Viva. Boy Negro, pupunta Boy na? Negro. Tapos ito kay Tito Eddie. Oo. Papunta ka pa lang, pabalik na. Action star, guys, ha? Si Yes, Choco. dati. Kabataan. Ito naman ang second floor namin. Ito yung altar namin para sa mga... Sinong religious sa inyo? Kami, Ikaw rin? misis. Ako, napabalik lang. Oo. Dahil medyo naligaw. Yan. Ito ang daddy mo, of At saka course. mami ko. Ang mami mo, artista rin. Hindi po, kapatid po ni Bob Soler. Okay. Tapos itong babae to? Yan ang nanay ng mami ko. Ito ang Kuya Jojo. Yan si Kuya Jojo, nag-artista rin niya. Oh, kilala ko yan. Oo. Yan ang pinsan ni Abby. Tapos ito, Mama Lola, kapatid ng mother-in-law ko. Yan yung dating meron restaurant dito na masarap na kaldereta. Ayan them. Sikat siya rito. Yes, before. Tapos itong picture na to, ayun yung kanina Yan yung sa baba, kanina no? sa baba, yeah. Ito sa side ng misis mo. Yes. Ito. Yan, site ng misis ko. Yan yung site namin. Tapos to, room namin mag-asawa. Tingnan, pasensya na kayo, medyo magulo. So, Good. nasa kayo. Yan. Tapos, yan ang mga pictures ng mga bata pag nasa labas kami. Oo. Eto na nga. Ang kanilang mga travels, no? Yan. Yan yung mga San perks. Francisco. Yan yung mga Kasi ito yung mga old photos mo. Yan. Action star ang dating, ah. Mukha lang. Tapos, Siya, mga pets. ito mga bata. Oo. Yan yung mga bata. Saan ba yan? Stilts yata yan. Tapos yan, my wife really likes mahilig siya mag-drawing, no? Yeah, mahilig siya mag-draw. So this side, dito naman namin tinatago ang mga gamit. Walk-in closet ni Bossing. Yeah, walk-in closet na. Oo. So, mga gamit namin, mga bags, pag nagta-travel, mga gamit sa work. Dito lang yan. Laging nakatago. Ilan taon ka na ba? Ako? Oo. Mag-50 na po. 50 ka lang? Mag-50 pa lang. Wow, batang-bata pa, oh. Yeah. Pag kinulayan yung hair mo, mukha kang bagets. Babalik na ulit. Moving on to the TV room. TV room. Ito ang TV room ni Paki nung mga bata. So when we watch, he plays PS5, mga ganyan. So dito ang tambayan ng barkada. Oo. Nila. Sa mga bagets, no? Sa mga bagets dito. Yan. Dito sila tumatambay. Yan, yung mga yan. Yan. Ito yung mga anak nila, oh. Yan. Yan. Ashley, no? Ashley. Ashley and and Paki. They call him Pio. Pio. Oo. Parang Saint Pio. Yes. Kasi yan, kapalit ng daddy yan. Nung nawala ang daddy, yan ang siyang lumabas. How many months or days after? A month. After 1 month, when... March na wala ang daddy, May yan pinanganak eh. Actually, dapat ka-birthday siya ni daddy. Oo. May 28 dapat. Oo. So, since CS naman si Mrs., sabi ko, wag na nating isabay kay daddy dahil syempre iba yung araw ng daddy. Oo. So, 18 siya. May 18 siya, May 28 ang daddy. Oo. So, 10 days before nilabas na siya. Tapos, yun ang dating pinagtatrabaho ni Mrs. Northwest. Delta na yung kasunod. Yun yung dalawang trophies natin na nakakulimbat ng bata pa. Wow! Anong mga trophy yan? FAMAS? Film Academy yan. Film Academy. Oo. For Best Actor. Yes. Best Child. Ano movie to? Sigaw ng Katarungan at saka yung Boy Negro. Ni Kuya Ipe. Mga plaque ni Ashley yan. So, Ashley. Ash, mga 40th Star Awards movies. Ayan. Kasi nakuha siya na, dati, sa Batangas. Sa Batangas, parang Miss Foundation Day ng Batangas.
So that's her crown. Wow, beauty queen pala to. Thank you. Oo. Ito naman ay mga Ito naman yung mga ni picture ng Mrs. mga, picture Ikaw namin. to. Oo. Yan sa Darna yan, yung time na yan. Pinatanda ka rito. Yes. Itong picture na to. Ito, family ko to. Si Cheska. Cheska, si Bruce, asawa ni Chris, yung sister kong bunso sa babae. Yan kami, mami ko. Si Joe, panganay namin. Si Cheska, yung pangalawa. Si Chris, tas ako. Si Paki. Tita baby ko. Ashley. Daddy. Si Cheska nasa na ngayon? Cheska is in BF. Sa BF siya nakatira ngayon with his husband, Carlitos. Si Cheska ang nanay ni Kiko. Kiko. Yes. Na Totoy ba to? Totoy ba ito ngayon? Moving on, dito sa may kabila. Ito mga rooms na ng mga kids to eh. So, Mga bata na yan. oo, magulo na to. Sige. Magulo na to. Huwag na natin Magulo na, pasukin. huwag na natin pakita. Magulo na. Okay na tayo rito. Ayun. So, yan. So itong bahay na ito, pinagawa nyo talaga ito? Yes. We Built made from it. scratch, no? Yes. Itong dream ng misis ko. Oo. So, Wow. Ang laki. ito, pwede kayo ditong tumambay. Oo. Sabi nga nila, mag-inuman o ano, pero, ayan, Pwede magpa-party. party. Oo. Kasi yung laki ng garage yung ibabaw. So, yan. Ang ganda. Christmas, ganyan. Napaka-presko ng lugar. Ayos yan. Ayos dito. Gano'ng kadalas ka na dito? Kada trabaho sa Manila, uwi ako dito. I don't really stay sa Manila na matagal. It's too traffic at saka crowded. So, I just go home. Tsaka dito, pag umuwi ako, andun misis ko, mother-in-law ko, marami kang kausap. So, okay lang. Tsaka, syempre, pag may pamilya ka na, iba yung nakatutok ka sa mga bata eh. Iba yung alam mo kung ano yung mga ginagawa nila. Syempre, nagdaan tayo dun sa ganun phase. So, huli mo kagad pag yung alam mong medyo pilyo ka Huwag ganun. Yun. Hindi ko ma-imagine na homebody ka pala. Nako. Ang hirap pag nasa labas palagi. Pero when it's time to work, it's work time. Alam nila yon na sometimes I don't see them. Yeah. MWF, I go to work. I come home siguro mga 4 in the morning, 5 in the morning. I sleep until 12 or 2. Tapos, ayos ng gamit. So, I have to leave na naman 4 o'clock in the morning na naman the next day. So, alam nila yung pag may trabaho ako, alam nila na kay mami kami. Hindi pwede ang daddy. So, ganun lang. Taas oh, guys. Ayan. Yung, Parang pabundok tong area nyo eh, no? Medyo hill. Medyo paakyat hill eh, oh. siya, Kaya oo. mataas tayo eh, oh. Kaya dito, yung medyo steep siya. Kasi meron pang basement yung baba. So may basement, mga labahan, yung mga dogs nandun. The second level, yun na yung kanina. Tapos ito na yung third level ng bahay. Pasok tayo ulit. Hey. Halika. Ayun. Anak ni Boy Negro pala to. Yes, sir. Yeah. Joko, salamat naman at na-invite mo kami sa iyo. Napakagandang bahay. Welcome po. Thank you very much sa pagpunta at sa mga viewers mo. Magandang araw po. Oo. Yeah. Kamusta ka na ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo? Kakatapos lang po namin nung Sins of the Father sa ABS. So, ngayon, naka-break po kami. Tapos, nakagawa ako ng movies sa Viva. Kasi I'm under Viva. So, nakagawa ako ng movies doon na 2. Iba na kasi po yung, iba na kasi yung trabaho nung dati kaysa sa ngayon. Yung trabaho kasi dati, you'd be in character when you're on the set already. You have to be in character. Ngayon kasi medyo mataas yung demand ng mga director na kailangan. Naiintindihan mo kung ano yung binibitawan mo. So, medyo, kaya ngayon, I make it a point na hindi ako mapapahiya pag dumarating ako sa set. Dahil, syempre, una sa lahat, ang tingin nila sa iyo, senior ka eh. Senior ka na artista, dati ka pang artista. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. So, yun. Yun ang medyo talagang inaayos ko talaga. Imagine, senior ka na ngayon na artista. Kasabayan ko to eh. Hindi kami nagkakalayo eh. Nung bagets pa ako, pinapanood ko siya sa mga movies na bang teenager doon Yeah. Yung mga action movies before. Anong edad mo nun nung pumasok ka sa showbiz? Nung pumasok ako sa showbiz, ang totoo, I was just 4, 5 years old.
Kasama lang ako palagi kasi ng daddy ko. Kasi isang lalaki ako sa amin. So, palagi kang bit-bit ng daddy. Kung saan man. Minsan, hindi dumating yung batang artista dapat. Ito na, si Joko na. Pwede na to. Di sa pwede na rin. Okay, tanggapin ko yan. Nung bata ako, parang sa akin naman laro lang yan. Syempre, oo. So, hanggang umabot ako ng 9 years old, nag-artista ako. Nagawa ko yung kay Kuya Ipe, yung Boy Negro. Pagkatapos ng Boy Negro, medyo nag-ano ng daddy ko sa akin na kinausap na ako na mag-aaral ka o mag-artista ka. Sabi ko, di, gusto ko mag-aral. Kahit na palagi mababa ang grades ko, trip kong tapusin yung school. Okay. So, nag-break ako nung 10 years old ko hanggang... Pero nagda-Dats Entertainment ako. Habang nag-aaral, may Dats. May Dats Entertainment. Teka muna, nanalo ka doon sa Boy Negro, di ba? Nanalo ako. As? Best Child. For what award? Film Academy of the Film Academy, imagine. And you were how old then? 9. 9 years old. Tapos meron ako nauna, nung 5 years old ako, sa Sigaw ng Katarungan, kay Uncle Rani naman. Fernando. Yun, ganun din, Best Child din. Grabe. 2 beses. Tapos yung 4 years old ka, anong movie to? Yung una-una Sigaw mong ng ginawa? Katarungan. Yun na yun. Ang unang-una kong ginawang movie, Kosa. Kosa. Dante Barona, Rudy Fernandez. Asinit Beriones yata. Parang ano ka lang doon? Bata, anak. Ganun lang. Parang may acting talaga yung kay FPJ. Yung kay FPJ, wala kang ginawa doon, kundi umiyak. Paano mo nagawa yan at sa Binalibag ako ni Rene Hawkins dun sa maliit na Bartolin. Grabe. Tapos nagsumbong ako sa tatay ko pagkatapos. Sabi ko, di. Gusto niyong kamay ko, binato ko ni ano. Sabi niya, sina? Si Tito Rene. Kasi siyempre kakilala ko silang lahat dahil kabarkada sila ng daddy ko eh. Tito Rene, binato. Oy, Bombay, halika rito. Tawag niya Bombay eh. Bombay, halika rito. Si Joko sa ano. Para umiyak. Ayun naman pala boy, kailangan umiyak eh. Justified. 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 Tapos, lalaki, puro lalaki kasi. Puro lalaki kayo eh. Puro lalaki. Kailangan pala umiyak. Ayaw mo umiyak. Di binato ka. Pwede naman nanalong best actor. Best child actor. Nagaskasan ako dito, sa tuhod. Pero, alam mo yun, experience eh. Iba kasi pag puro lalaki kayo eh. At saka yung mga lalaki pang kasama, puro mga haragan. Sila Renato Del Prado, sila Roel Bernal. Yung nakakatakot na itsura. Pero body-bodies kami lahat. Kumbaga, hindi ka pa natatakot sa, hindi, barkada natin yan. Tapos, medyo na-in love ako sa basketball. So, nung mag-high school na ako, tinanong ako ng tatay ko, saan mo gusto mag-aral? Sabi ko, hindi naman ako humingi ng school na maganda. It's just that, saan ka ba naglaro? Sabi ko, sa FPU. Sabi ko, doon na din ako. Diyan ka na lang sa JRC, malapit lang sa bahay. Isasakay mo lang ng jeep, nandun ka na. Sabi ko, hindi dad, sa FPU na ako. Sabi ko, doon kayo na Tito Romy naglaro eh. Di doon din ako. So, nagpasok sa akin sa FPU, Tito Romy ko, at saka si Rene Hawkins. So sila nagpasok sa akin sa FEU, sila sumama sa akin. So yun, nag-training na ako sa FEU, fell in love with the game. Ewan ko kung yung mga lalaki makakaintindi nito, pero when you fall in love with the game, lahat yan pinag-aaralan mo. Paano ko kumain, paano yung athlete ka. So, discipline. Yeah, discipline. Ng isang atleta. Yes. So, yun ang nangyari sa akin. Ang problema, pag age ko nung mga 14, 15, dinala ako ng daddy sa Viva. Siyempre, athlete ka, medyo fit ka, di ba? Sabi ng daddy ko, halika, sama kita sa opisina. Kasi opisina rin nila ang Viva dahil ang daddy nagtatrabaho rin sa Viva. May mga movies siya doon. So, kakilala niya yung mga nasa loob doon. So, napunta ako kay William Leary. Yun yung first na manager ko. So, pinasok nila ako sa Viva. I signed the contract. Nag-umpisa yung may bubuin silang grupo, yung Batang City Jail. Ayun na, daddy. Yan, tama-tama yung katawan mo. Pang-action. Ganyan-ganyan. Alam mo naman tayo. Pinalaki tayo sa opo, gagawin ko ng paraan.
Pero hindi ka sasagot ng hindi. Sa magulang mo. Noong mga panahon na yan, no? Ang sagot Bawal. mo lang, po, opo, gagawa ko po ng paraan. Pag hindi mo kaya, gagawa mo ng paraan. Yun lang ang sagot mo palagi. So, nung tinanong niya ako, ano, kaya mo ba? Sabi ko, di, gagawa natin paraan. Yun ang sagot mo. So, I was still playing for FEU for 3 years. Tapos, inahalo ko yung pag-aartista sa ano. So, yun, hanggang sa, nung magka-college na ako, tinanong ako ng, actually pumunta yung coach ng ibang school sa bahay. Kinakausap ang tatay ko para maglaro ako ng college basketball sa kanila. Ang sagot ng daddy ko, kung mapaparal mo yung 3 kapatid niyan sa eskwelahan nyo, si Joko, ako na lang bahalang magpaaral, walang problema. Hindi namin kailangan ng board and lodging, hindi namin kailangan ng kotse, hindi namin kailangan kung ano man. Hindi pumayag yung coach. Kung hindi maglalaro sa inyo yan, mag-aartista na lang yan. So doon, nung narinig ko yun, sabi ko, wala na. Tapos na yung pagbabasketball mo. So, heartbroken ka. Heartbroken ng konti, pero Gusto mo rin naman na mag-artista. may At the same pera time. Oo. Kasi ang unang hirit ng tatay ko sa akin, gusto mo ng bagong kotse? Wala pang 2 buwan, meron kang bagong kotse dyan. Which is true rin naman. Wala ang 2 buwan, in-offeran ako ni Boss Vic na anong gusto mong sasakyan? Anong kulay? Kailan mo kailangan? The next day, nasa bahay namin. Wow. Ganun ang, yun, totoo yung sinasabi ng tatay ko. Hindi naman siya mali eh. Totoo naman. So, moving on, dun sa nangyari, nakapag-aral naman yung mga kapatid ko, naayos naman namin kung ano mga kailangan, nakagraduate naman sila. Pero yun nga lang, ako, hindi ko graduate. Naiwan ako. Pero okay naman silang lahat. Ano ibig mo sabihin, tumulong ka sa kanila? Tutulong, oo. Hindi pa pwedeng hindi. Dahil nung time na yun, sinabi na rin ng daddy ko sa akin, pagod na ako. Oo, ikaw na. Oo, ikaw na yan. Take over. Yes. So, mga kailangan sa bahay, allowance nila. So, ganun. Kung ang sumweldo ka kunyari ng 100,000 isang buwan, siguro mga 75% nun, lahat yun puro sa pamilya mo. Yung 25% nun, yun ang sa'yo. So, okay. Okay lang sa'yo. Wala ka naman pamilya, okay lang. Di ba? Okay. Nung time na yun, okay lang. Nung time na yun, hindi ko masabi na, hindi, gusto ko talaga maglaro eh. Pero, wala. Yun ang naging guhit ng palad ko. Okay lang. Okay pa rin. And you're still here, di ba? Andito pa rin tayo. Baka kung nagbabasketball ka, hindi ka na masyadong ganun ka-visible, di ba? Yes. Oo. Kaya sabi nga nila, kung anong destiny mo, talagang ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano lang yun. Kung agandong ka lang, wala tayong magagawa. Kailangan mo mag-pursue ng mas magandang dream. Nasa sa'yo yan Nasa sariling palo mo. Nasa sipag mo. Tama. Nagkaroon ka rin ba ng love team noon? Meron! Sino ang kalab team mo noon? Kalab team ko si Bina Morales. Kalab team ko si Ina Raimundo. Marami. Maraming yung sa mga action dati. Di ba nagkakatuluyan yung mga love team na yan? Friends. Ganun. Ang gaganda naman kasi ng mga kalab team mo. Hindi. Ano ba yan? Hindi Parang ako pumipili ang hirap noon. lang yan. Hindi ako pumipili noon. Viva ang nag-ano noon. Oo. Kasi, kunyari may bagong pasok na kailangan medyo magandang exposure. Jokes, gamit, mo nun to. Break-in mo na yan. Sama mo sa pelikula. Sa pelikula. Break in na kotse. Hindi. Sama mo sa pelikula. Hindi, actually, hindi nga nila sinasabi na kung gusto mo, isama mo. Hindi. Sabihin nila, ito makakasama mo ha. Itong si ganito, si ganyan. So wala ka naman choice. Naging controversial dati kay, di ba? Jessa Saragosa. Jessa Saragosa. Ano ba nangyari doon? Hindi kasi, yung ano na yun, nung time na yun, after Butch Bellica, Masamanda mo. Yung poster. Ang director namin si Kakabalagtas. Bago si Jessa nang lalabas sa action. Tapos, bago mukha si Jessa nung time na yun. Medyo kakaiba rin siya nung time na yun dahil bihira ang malakas sa loob. Mag two-piece, So yung director namin, sabi niya, may love scene kayo ganito. Sabi ko, okay direct. Yung kinuna namin shot na yon, may go signal yun dun sa mami niya. At saka nandun ang mami niya. Kinuna namin. Pagkatapos namin kinuna, okay na, tapos na. After a while, hinahabla ng nanay niya yung director, yung Viva, yung
dahil dun sa Sa scene yun. sa scene na yun. Oo. Labas naman ako doon, pero syempre medyo medyo marami kumbaga curious. Bakit? Oo. Medyo wild din nga naman yun. Doon po sa nakakaintindi. Ako naiintindihan ko. Medyo wild kayo. Wild yun, wild. Oh. Pero nung time na yun, wala naman akong asawa, wala naman isang asawa. So, di ba, pwedeng magkatuluyan o hindi. At that time, so, pwedeng isa lang yung leading lady mo, kailangan mga tatlo sila. So, isipin mo pag nagsa-story conference kami. Di ba, you have to treat them all special. Eh kung tatlo sila, saan mo ilalagay yung isa? Oo. Tama. Di ba, dalawa nasa gilid mo, alam ka naman ilagay mo doon sa pangatlong baitang yung isa. So, ang ginagawa ko, magkakatabi silang tatlo, nandun ako sa may gilid. So, kasi, di ba, you have to treat them special Parang naalala ko, naging news yun noon. Parang na-depress or parang na... Yeah. Oh, good Pero vibes nakita na ba kayo uli ni Jessa after nun? Yes, I saw Okay, her. okay. Yes, I saw her. Actually, nung nagkita kami, kasal na ako, kasal na rin siya. We saw each other sa aeroplano. I think galing sila sa show, galing kami sa bakasyon nila misis. Ganun lang. Nag-usap rin kayo? nag-usap Nagkwento na? Parang wala na? Wala na. Wala That's na good. yun. That's good. Past Part is of the past. Yes. Oo. Ganun naman talaga eh. Kapag bata, di ba, marami kang pinagdadaanan ng mga At saka yun, pagsubok. feeling ko, nagulat din siya dun sa gravity nung... Kasi ang dami nanood eh. Oo. Teka muna, gusto ko malaman yung kung bakit nagkaroon ng Joko Diaz is because of Paquito Diaz at sa Yes, nanay mo, yes. no? Pero very interested ako dun sa life story ni Paquito Diaz. Eh. Yes. Ano bang kwento niya? Saan ba siya nanggaling? Okay. Ano bang history niya? Okay, doon sa mga hindi nakakaalam. Ang pamilya ng daddy ko nakatira sa ilalim ng tulay ng Mexico at Arayat. Ang trabaho ng lolo ko dati, nagsasaka. Ngayon, yung kalabaw na ginagamit pansaka, hinihiram ng lolo ko yun. Oo. Ngayon, pag hiniram mo, ang bayad nun, lilinisin mo bago mo ibalik. So, yun ang trabaho naman ng daddy. Kailangan linisin ang kalabaw bago ibalik. So, nung pagdating niya ng mga 9 years old, sabi niya sa lola ko, Nay, makikipagsapalaran ako sa Maynila, walang mangyayari sa atin. Kasi ang dami nila magkakapatid. Ilan? As much as I know, alam ko, 11 sila. At ang tatay nila ay Mexican? Mexican. Mexican descent. Parang American-Mexican. Yes. Kasi, di ba, sundalo siya. So, sundalo. Yung tatay, US yung tatay Army. ng lolo ko. Tatay ng lolo Tatay ko. ng Isang lolo ko. Mexican na sundalo ng US government. Yes. Okay. So, Pampanga eh. Yun ang hustle nila dati. Oo, kaya pala yung features ni Joko may parang foreign eh. Yes. Tahos sa ilong yun. Yun ang hustle ng mga lola dati. Oo. So, yun. From there, nagpaalam ang daddy sa lola, ang binigay sa kanya ang baon, isang tsinelas, isang set ng tsinelas. Kasi alam naman ng tatay ko na maglalakad siya. Maglalakad from Pampanga to Manila. Yes. So, nung tinanong ko yon sa kanya, sabi ko, nung naglalakad ka, hindi ka ba natatakot? Boy, hindi ka naman nag-iisa pag naglalakad ka eh. Marami kayong papuntang Maynila. So, pag minsan, naniniwala ka ba, boy, na dati kapag lumampas ka sa isang bahay at may kumakain, tinatawag ka para kumain? Tatawagin yung, aligaw kayo, kain mo kayo. So nakikikain siya, pag may nakita siya mga prutas, kukuha siya ng prutas habang naglalakad siya. Siguro pag bata, 'di ba, inaaliw mo yung sarili mo bago ka makarating doon sa pupuntahan mo. Yung iba nga, 'di ba? Tayo, inabot natin yung sinisipa natin yung bato hanggang makarating tayo doon sa pinupuntahan natin, 'di ba? Siguro ganoon din siya. Nung umabot siya sa Paho, sa Manila, nakitira siya doon sa mga tsuhin niya. Na hanggang ngayon, ewan ko kung meron pang tindahan doon yung tsuhin niya. Pero yun ang naging uwian niya. Takatakboy sa hapon, pasok sa umaga sa Lakandula. Naging player siya sa FEU, naging takatakboy, naging security guard ng college sa FEU. So, matinding pinagdaanan ng daddy. Hindi kami yung sinabi mong may pera na. Oo. Okay. Talaga mahirap, no? Mahirap talaga. Ang dami niyang pinagdaanan ng mga trabaho. Player siya ng FEU. So, may dugout sila, doon na rin siya umuwi. Hanggang sa nagtelegrama siya kay Tito Romy na, Romy Diaz. oo, mag-aral ka mag-basketball dyan para pagdating mo dito, pagkakakitaan natin yung talento mong yan. Nag-aral nga.
Nag-aral ng basketball. Nung dumating dito, isa siya sa pinakamagaling ng mga player. Si Robert Jaworski, hindi niya kaya si Tito Romy. Inamin ni Robert Jaworski yun. Isang tao lang ang kinatatakutan kong basketball player, si Romy Diaz. Wow! Ganun ka, Gano'ng katindi si Romy? matindi nga raw. Naging professional ba siya? Basketball Mika. player? Naging Mika siya? Mika. Nasira siya sa maliit na bato. Ay, Naputol yung kilis niya. Nadulas sa pass break. Nadulas. Nung time na yon, siguro hindi pa talaga tayo buhay nito mga panahon na yon. Wala pang tumitira noon, wala pang aayos ng Achilles. So, yun. wala. Natigil yung Tigil kanyang na yung career. career niya. Oo. Pero kung hindi naman nangyari yun, wala tayong kontrabida. Wala tayong Romy kontrabida. Diaz na. Paano tawa niya? Hindi ko kaya. Di ba ganun yung tawa? Wala tayo noon. No. At saka kung nanonood kayo ng Sinakulo sa Pop Arts Theater, yun si Judas. Yun si Judas. Siya talaga. Yun si Judas Judas. personified. Yun si Judas. Romy Diaz. Going back to Tatay Paquito, ano nangyari sa kanya? So from the school, FEU. From FEU. So, kinuha siya ng Ateneo para pa-championin ng Ateneo. Hindi naman na-pa-champion ng daddy, edi sinipa siya nung middle of the quarter ng school. So, after nun, nasa lowest gang na siya nun. O paano siya napunta doon? Ang best friend niya, si Jess Lapid Sr. Hindi pa siya artista? Di ba? Wala pa. Basta lowest gang muna. Sindikato pa siya nun. Sindikato. Lowest gang ang tawag doon. Sindikato. Sindikato pa sila nun. Okay. Yun ang uso nun di ba? Yung mga gang-gang. Ito naman kinikwento lang sa akin. Ngayon, sige. kung meron man sa inyo, balitaan nyo ako. Gusto ko rin malaman. Kasi pag minsan, akala ko binobola lang ako ng tatay ko. Oo, yun pala. Pero pag nababalitaan ko doon sa mga barkada niya, totoo pala. So, members ng lowest gang ay? Butch Bautista, tatay ni Herbert. Ni Herbert. Tito Berting Labra, Uncle Rani, Ninong Joseph, si tatay ni Paps. Si Eddie. Tapos si Daddy, si Just Lapid Sr. Meron pang iba, hindi ko pa masyadong maano yung iba. Pero close intact yung mga barkada nila. Ngayon, paano siya napunta sa showbiz? Nagbabasketball sila sa FPJ Productions. At that time, practice yata sa Intercommercial. Kasama niya sila Jumbo, Salvador. Hindi dumating yung mga goons ng Uncle Rani. Walang guns. Si Direk Pablo, si Tito Pablo, tatay nila Raymar, Pablo Santiago. Ito mga basketball player na to. Pwede na to. Ang lalaking tao nito. Okay ba kayo sa 10 piso isang araw na sweldo? Di nagkalabitan. Pare, hindi tayo mapapagod dito. Kaya-kaya natin to. Tara na, tirayan na natin to. Di sila ngayon na naging mga goons ng Ninong Ran. Sila na yung pumalit na... Tapos hanggang sa nagustuhan na ng Uncle Rani yung samahan nila. At hindi na sila binitawan ni Tito Ronnie. Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun. Kasi nga, malalaki, may tsura yung iba. Si Daddy lang naman ang pinakamukhang pilyo talaga dun sa grupo nila. Saka kontrabida talaga si Daddy mo. Yung bigote, Bigote, na parang di ba? Mexican, di ba? Yes. Assassin na ewan. Tapos yung mata niya, di ba? Iba Yun. rin Tapos, yung mga yon hindi kasi nahihiya. Sabi nga ng daddy, natural lang naman yung binibitawan ko doon. Kaya yun ang gusto ng Uncle Rani sa kanya eh. Sabi, papapansin mo yun pag yung dalawang, ingatan yung dalawang yun. Palaging alalayan yung dalawang yun. Nung nilaser yung mata ng daddy, ka-holding hands ng daddy si Uncle Rani sa loob ng operating room. Grabe yung dalawang yun. Para mag-shota. Para mag-shota yung dalawang yan. Nagkakatampuhan. Ang tampuhan yan, hindi isang taon lang. Ang tampuhan yan, 2 taon. Oh my gosh. At sa 2 taon na yun, wala siya project with Tito Ronnie? Wala. Ayaw tanggap. And that's the only time, tama ba, na hindi siya nagkaroon ng movie with Ronnie? Yes. 2 pelikula. 2 pelikula na wala siya? Once a year lang naman gumagawa ng Uncle Rani ng pelikula eh. So the rest, nandun si Paquito? Sigurado yun. Sigurado yun. Wala lang siya doon sa 2. Dalawa yun. Nagkatampuhan eh. Pero ayos din naman, syempre. Oo. Uncle Rani pumunta sa bahay. Si Uncle Rani ang naglambing. Wow! Talagang nakakatawa kung may video ng time na yan. Oo. Parang mag-show tayong 2 araw naka-holding hands dun sa
terasa namin, nagiinuman. Nakikita mo na nga mag-holding hands. Grabe. Holding hands yun. Holding hands. Kulang na lang holding hands while walking. Oo, iba klase yung dalawang yun. Mapapansin mo, Uncle Rani, pag pumunta sa set yan, tapos walang damit. Yung nakalimutan niya ang damit niya. Pupunta yan sa kotse ng daddy. Kids, pero akong damit. Eh, ang daddy, pag binuksan mo yung likuran ng van, mga nakahangir ang damit nun. Mga nakaplanchado, mga nakaayos. Pipili lang yun sa likuran ng gamit. Okay. Pwede mo. Wala na yun. Ano na yun? Gamit niya na yun. Saka legendary yung kanilang inuman, di ba? Oo. Witness ka doon. Witness. Ay, lagi kang nakakasama doon. Oo. Kasi kahit bata ka pa, nakikita mo sila. 3 araw yun. 3 araw na inuman. Oo, 3 araw yun. Itanong nyo sa mga asawa ng mga barkada nila, 3 araw yun. Grabe. 3 araw yun. Parang marathon, parang gano'n, parang competition. Basta kung sino maiwan, basta hindi dumadating ang Tita Susan. Hindi matatapos ang inuman. Pero Pero anong iniinom nila? beer. Beer lang. Ang bigat sa tiyan nun, ha? Kung 3 araw. Tutulugan mo naman yung beer. Tapos magigising ka, bibilangin kayo. 1, 2, 3. Okay, kompleto pa. Tapos paano yun? Natutulog ba sila habang nagiinuman? Hindi, ano ka dito? Hawakan. Hawakan ka dito. Dito O, kunyari ako daddy mo, ikaw si yeah. PJ. Okay. Shot, kids. Shot. No. Okay. Tapos, kunyari gusto kong mingle o mag-CR. Hindi ka pwede umalis dyan. Bakit? Magagalit yun eh. Natutulog na naman. Tutulog Nag-jingle ka na eh. Wala ka dito ko tumigil sa ilalim. Oo, sa ilalim ng lamesa. Sisimple na akong ganyan. Oo, simple ka na lang ganyan. Bubuhusan na lang sa ilalim ng balde ng tubig. Grabe. Doon magigising ang Rani pag binuhusan ng balde yung tubig. Nagbibilang. Oo, bibilangin kayo noon. Akala mo walang tarya yun? Kunyari, nagkulang kayo? Yung susunod na inuman nyo, you left me. Naalala niya. You left me. May tampo. Oo, may tampo yan. Inom ka, hindi ka dapat mawala doon. Kung hindi, you left me na naman sa susunod na inuman. Oh my gosh. Pero may rewards naman yan sa pagiging kaibigan ni FPJ. Hindi ka naman Sigurado, mawawala. no? Hindi ka mawawala. Para gawin mo yun, di ba? There must be something there. Ito, bigyan kita example. Sige. Si Max Alvarado, kaya tulad nga na-interview niya yata yung anak ni Max Alvarado. Lumabas ang FJ40, Land Cruiser na box. Dinigaluhan ng Ninang Ran si daddy ng FJ40. Nag-shooting sila, nakita ni Max. Tol, ang ganda naman ng Land Cruiser mo. Sabi sa kanya. Sabi na, bigay ni manager. Hingi ka doon kay manager. Binigay kasi sa kanya, parang ang alam ko, binayad sa kanya Camaro na 8. Hilig ni Max yun eh. Tito Max yun eh. Malalaking kotse. Hindi. Tol, tipo ko yan. Okay. Sa daddy, bahala ka sa buhay mo, hinigi mo, di 8 eh. Monday, 6 o'clock ng umaga. Nagring ang telepono namin. Hello, sino to? Boy! Tito Max mo to. Nandiyan ba ang utol ko? Tito Max, sandali lang po. Dad, Tito Max, telepono. Max, bakit? Tol, tripo ko talaga yung Land Cruiser mo. Hindi ako makatulog eh. Ay na, Max. Baba yung telepono. The next day, gano'n na naman. 1 linggo yun. 1 linggo ganun. 1 linggo yun. Araw-araw yun. Hanggang linggo. Nung linggo, sagot ng daddy, Max, munta ka dito. Uy, tuwa. Dating ang Tito Max. Nandun pa lang sa baba ng bahay, binato ni daddy yung susi po. Uwi mo na, teka, huwag mo na akong tawagan na alas 6 ng umaga. Alas 6 nga naman ng umaga, puyat galing trabaho, di ba? Sa tawag, di ba? The next day, nung hapon, tinawag ng daddy kay Uncle Ran. Sabi ng manager, nakakuha ni Max yung pula eh. Baka pwede mo akong kunan ng gasolina na kulay puti. Hapon, nando doon. Nung Monday ng hapon. Nando doon talaga, no? Iba sila. Amazing! Iba sila. No questions asked, basta darating lang yun. Dumating sila sa set. Pagdating sa set, dala ni Max yung pula. Yabang niya, no? Oo.
May pamunas pang dala si Max eh. Parang igulat, ha? Nung pumarada si Daddy, puti ang dala. Parang mas maganda yan, Tol. Tumawag na naman the next day. Minuso ni Daddy si manager. Kung manager daw. Manager. Kaya pala manager tawag sa kanya, no? Yan ang manager. Manager talaga. Kahit anong problema, wala kayong tatawagan. Kundi Yung kay, no? Tito Berting Labra. Ano yan? Malupit yun, kay Tito Ting. Kwento mo sa amin yan. Yan. Umaga, sabi ng Daddy, Boy, sumama ako, pupunta ako ng Antipolo kay Ninong Ran mo. Okay po. Bihes, ales. Pagdating doon, nagsi-stationary bike si Uncle Rani. Dahil 3 days, mag-uumpisa na sila ng trabaho. Nagpaano ko? Nagpapakondisyon. Stationary bike. May mga konti nag-ring yung telepono. Yun na namang itim na telepono. Yun na naman. Dinala. Manager, kausapin raw ho kayo ni Ting. Yung kapitan Ng pulis. ng pulis. Bakit? Nakasaksak yata si Ting. Nasaan si Ting? Nakakulong. Hindi siya yung nasaksak. Hindi naman. Nakakulong. Sige na. Sabi mo, papupuntahan ko na lang. Hindi kinausap yung kapitan. Minaba yung telepono. Kit, puntahan mo si Ting. Ilabas mo. Hindi, pumunta kayo ng Daddy. Kapitan, kinausap ng Daddy. Boss, baka pwede arregluhin ko na yan. Hindi, nandun po yung complainant. Kayo na mo kumausap. Nasaksak ata. Di, nilapitan ng Daddy. Sabi niya, boss, baka pwede naman arregluhin na lang natin itong problema dahil sabi niya, malalim ba yung tama mo? Medyo malalim mo. Ganito. Kung gusto mo, dadamihan ko yung tama mo. Di nagulat yung complainant. Sabi niya, hindi, kung gusto mo, arregluhin na lang natin. 20,000, okay ka ba? Ang sagot ng complainant, parang mababaw naman po ang tama. Pwede na po. Kinuha. Labas. Pirmahan mo muna to para makalabas si Ting. Pinirmahan. Nilabas ngayon si Ting. Galit. Si Ting, di ba? Oo, galit. Sabi niya, bakit di ba ako hiniyaan niyo na sana ako doon sa loob? Ganyan. Ba't niyo binayaran? Ba't niyo binayaran? Mahal-mahal, ganyan. Hindi naman ikaw magbabayad eh. Sabi ni Daddy. Sino ang babayad? Si manager na nagpapaayos nila. Yan. Okay. Dating doon sa bahay, sermon na naman ako niyan eh. Sabi ni Daddy, ano naman sermon na, kaysa man umimas ka na rehas. Pagpasok, kumamot lang ang Uncle Ran. Ting, ano ba? Hindi naman magbabago yung ugali mo yan. Which is, siguro nga, ganun ang ugali niya. Di ba? Dahil, Nakulong din siya, di ba? dahil si Tito Ting kasi pinakatahimik sa lahat eh. Sa Nasa totoo loob ang lang, kulo niya. iba klase yun. Pag nagbukas ng kutsilyo yun, tumakbo ka na. Talagang Isasaksak. Hindi nagbubukas yun, kundi niya isasaksak. Ganon si Tito. Yung maliit na taong yun. Takbo ka doon. Si Daddy nga, nangingilag-ngilag doon dahil alam niya makasaksakin siya bigla. Inuman, 2 araw na uminom doon sa... Nagpapakondisyon, di ba? Pero uminom pa rin. Uminom sila. Nung pauwi na kami, sabi ni Uncle Rani din kay Daddy, Kit, magkano ang ginastos? Manager, mga 50 po. Makina. Plus 30. May interest, may interest. Plus 30, di ba? Tumingin ngayon si Ting kay Daddy. kay Sabi, Daddy yan, huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magsalita. Abot naman na, 40,000 ang hiningi ng Daddy. Ang binigay ng Uncle Rani, 50,000. Kumbaga, Kung ang presyo niya, 40 daw binayaran niya. 40 binayaran niya. Pero nung 50 binigay ng manager. ang manager, 50. Pang gasolina ng dalawa. Pagdating sa sasakyan, sabi, Boy, bilang ka. Bilang ka 10,000 para kay Tito Ting mo. 10,000. Tigwa wala. Tigwa 100, tol. Wala pang 500 na buo. Wala pang 1,000 buo. So, isa-isa yun. Tito Ting. Hindi nilagay so. Manaksak kaya ako ulit bukas. Ganon kapilyo yung mga yun. Ganon sila kapilyo. Dahil hindi naman sila humingi outright kay manager. Hindi naman sila ganon na mga magbabarkada eh. Basta alam lang ng Uncle Rani. So, ni Tito Rani yan, minsan niloloko siya ng mga yun. Hindi. Alam ng Uncle Rani may karga. Pinababayaan lang niya. Pinababayaan niya na yun. Okay. Hindi naman yan araw-araw nanghihingi sa'yo eh. Di ba? Pinababayaan niya lang. Nung nabarilan Daddy, si Tito ang kasama, si Tito Butch ang kasama. Sa Quiapo.
Binaril. Sino bumaril? Sila may dala ng baril. Tapos? Ibinaril sa nila. Grabe. Paano nangyari yun? Inagaw? So, wala tayong pera, Butch. Oo nga, kids eh. Paano kaya to? Hold upin natin yung in-check. Ganon? Sasarado ng shop. Teka muna, Paquito Diaz na yan, artista. Wala pa. Wala pa. Ano pala, gangster pala. Oo, mga gano'n. Yan. Hold upin natin yung in-check yan. Sasarado ng ano. Sige. Kaya ako pinag-aral ng tatay ko ng martial arts. Kinarate daw siya eh. Chinese? Parang Bruce Lee pala yun. Kinarate daw siya. Nakakuha yung baril sa kanya, pinutok sa kanya. Yun pala. Nagbabaril daw siya ng dalawa. Grabe. Yung isa tinamaan. Tinamaan si Papa dito. Tito Butchata, hindi ko alam kung tinamaan sa daliri. Nakulong ba sila? Hindi. Nakatakbo sila eh. Grabe. Kaya yung pag mapapansin nyo, pag nakahubad ng daddy ko, makita nyo may tama dito yung. Parang may flesh wound dito sa gilid yung, ang tawag nito, yung sugat ba? Oo. Yung time na napatay si Jess Lapid Sr. Yan. Anong kwento nun? Yung gang nila, yung lowest gang, kalaban nun yung Big Four. Ang Big Four, maraming pera, malaking sindikato. Parang may na-intercept silang kontrabandos ng kabila. Sa madaling salita, nalaman ng kabila na sila ang tumina. So, inabakan sila ngayon. Nung nasa club na yung dalawa, nag-CR ang daddy. Nung nag-CR, tsaka binanatan si Jess Lapid. Sr. So, ang daddy nasa CR. Palabas ang daddy ng CR, paglabas niya, nagputukan na nga. Eh di, shoot si Papa dun sa may bintana, palabas ng Tumakas. tumakas siya. Ang nangyari ngayon, alam nila na witness si star witness. Magiging star witness yun si Pai. Eh, umuwi ang daddy sa Paho. Nung umuwi sa Paho ang daddy, dinukot doon si daddy. Dinukot doon sa bahay nila. Wala naman magagawa yung mga kapatid ng daddy at saka yung mami ng daddy dahil sindikato yung tumira eh. So, dinala siya sa North Cemetery. Doon sa cemetery yung yun, ni-Russian roulette siya ng tao. Maglalaro tayo ha. Parang swerte ka pa rin Paquito, ah. Ganyan. Tik. Pangalawa. Paquito, itong pangatlo, siguro puputok na to. Kaya ako sa'yo, tumakbo ka na. Nakatakbo naman. Kaya yung North Cemetery, yung pader na yun. Every time na dumadaan kami ng tatay ko doon, boy, tinalong ko yan. Proud na proud. Proud siya doon. Tinalong ko yan. Pero doon din nakalibing yung lola ko, ha? Doon din nilibing ang lola ko. Kaya every time na dadaan kami doon. Kasi di ba dati pinabutasan ng Uncle Rani yung gilid ng pader na yun. Dahil sikip nga, papasok at palabas. Nung pinabutasan ng Uncle Rani yun, sabi niya, sana dati pang may butas to, no? Hindi ko sana tinalong to. Parang hindi ko na tinalong to. Yan. Pero pinahanap pa siya after doon? O ano nangyari? Wala, nagtago na. Nagtago na siya. Again, hindi pa siya artista nito? Hindi pa. Wala. Yan ang buhay ng daddy. Oo. Iba yun, iba. Hindi, saka ang ending nito, parang naging kaibigan din niya yung mga Big Four, di ba? Naging kabarkada niya. Oh, di ba? Naging kabarkada niya dahil si Tito Romy naman, naging bata nung grupo na yun. Grupo na yun. They make money out of, business dun sa basketball, sa gano'n. Pero ang nanay mo, naging type din siya ni Tito Ronnie, no? Yun ang unang Nakusunadahan niya, no? Mas nauna ng ligaw yun kaysa kay daddy. Kasi my mom is the sister of Bob Soler. So, artista din. May isang party, ganyan. So, sinusubukan siya ligawan ng Uncle Rani. May isang party naman na dumating ang daddy. Nakita ang mami, kaibigan na siya ng Uncle Rani. Nung sinayaw niya ang mami, sinabihan niya ang mami na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Mami, Kahit na alam niyang type ni best friend, no? Ikaw na ang babaeng pakakasalan. Tapos tinawanan lang siya ng mami ko. Tinawanan. Ewan ko kung paano kinausap ng daddy si Uncle Rani. At that time, palagi hindi ba rin ang daddy. Parang minsan yata, parang nalasing ang Uncle Rani, pumunta sa bahay. Palagi yun, pag nalalasing ang Uncle Rani, pupunta dadaan sa bahay, kakatokin yung, Nena, I love you!
Nana, I love you. Tapos ano sagot na daddy mo? Hindi, sagot ng mami, umuwi ka na kay Swanee, hinihintay ka na. Dahil kabarkada rin ng mami. Lasing lang talaga. Lasing lang talaga. Nana, I love you. Umuwi ka na, hinihintay ka pa ni Swanee. Ganyan. Tapos, pero ang daddy, nandoon lang. Relax lang yun. Hindi. Uwi ka na, lasing ka. Minsan nga, sasabihin nun, natid na kita. No, I can drive myself. Okay. So, syempre, pag umalis yun, kasunod doon ng daddy. Palagi nakabuntot ang daddy doon. Hindi pwedeng iwanan eh. Mas lalo na pag nakainom na yun, hindi pwedeng iwanan. So, kung 5 kayong kainuman niya, kakonvoy niyo sila. Lahat pauwi sa bahay nila. Pag pumasok na sa pinto yung sasakyan, okay, tara na, hindi na tayo. Grabe. Ibang klase yung buhay nila noon, no? Iba. Bata sila ni Melde. Kasi cultural and arts, kasama ang movies dati sa programa ng presidente. Nung ina-oust si Marcos, sinasama sila. Sinasama yung grupo nila. Papunta ng Hawaii. Papunta na pa. Ang alam namin, paway lang eh. Ang alam namin, kasi nandun kami sa airport eh. Nasa Villamor kami. Talaga? Sinasama na kami. Sabi sa kanya ni Ma'am Imelda, alika na Pakito, sumakay na kayo. Sandali, si Joko lang yung kasama ko. O yung pamilya ko nandun. Pero yung nasa utak ng daddy, sandali, hindi ako nakakapagpaalam pa kay manager. Kasi, syempre, ang manager niya, si Uncle Rani, di ba? At saka kung meron man magyayaya dapat sa kanila, sumama doon, si manager. Yes. Sabi niya, ma'am, hindi ako makakasama. Ate. Sabi niya, hindi ko pa naayos yung mga bata. Eh di, nung umalis sila, tumawag ang daddy kay Uncle Rani. Manager, sinasama ako sa hindi, dito lang tayo, kids. Dito lang tayo. Hayaan natin. Makikita natin kung ano mangyayari. So, during nung time na yon, talagang, syempre, lahat ng tao, takot nung time na yun eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa Pilipinas at that time eh, di ba? So, pakiramdaman. Palagi sila magkakasama, yung grupo nila. Yung meeting sila, syempre, dahil nakakatuwa kasi dati, ang industriya, umiikot sa kanila eh. Yung sila Uncle Rani, yung kaibigan. Para may kingdom eh, no? Sila yung pinaka-ano doon. Ang kaibigan mo, Leia Productions, Sampaguita Productions, kumbaga lahat sila, may isang tinatanong. Tinatanong nila si Uncle Rani dahil may sariling pareho silang mga producer lahat eh. So, nag-uusap-usap sila. Nung tumakbo si FPJ, kasama niya ang daddy mo. Oo. Ano mga kwento nung campaign? Noong time na yon kasi medyo naguguluhan ng daddy dahil iba ang nakapalibot kay Uncle Ran eh. Ibang mga tao eh. Medyo mabibigat din ng mga tao yung Mga nakapalibot. politiko. Mga kingmaker, gano'n. Mga businessmen. Siguro. Mga gano'n. Ang daddy kasi tahimik lang yan eh. Pinanonood lang kayong lahat. Observer siya eh. Pagdating ng gabi, mag-uusap yan dalawang yan. Sino ang atin, sino ang hindi atin, sino ba yung naglalaro lang, sino ba yung ganito. So, syempre, nagsasabi naman ng daddy. Ang ending, kausap niya, Tito Eddie G, pagdating ng gabi. Sila, tatlo, sila. Minsan, alis ng daddy, Tito Eddie na kausap niya. Kaya nung talo ang Uncle Rani, medyo talagang lahat sila down. Down silang lahat, na-depress silang lahat. Tapos nung namatay si Tito Ronnie, andun siya? Kasama siya? Doon sa party na yon? Inatake ng daddy ko nun. Medyo madilim ang panahon ko nun eh. Nung nagsabi ako sa kanya, okay na ako. Kumbaga medyo okay na ako. The next day, inatake ng daddy ko. Nandun ka? Nandoon ako sa bahay nun. Pucha, pumitik yung likod ko nun dahil binubuhat ko siya, hindi ko siya mabuhat. So, we got him in the car. Took him sa medical city. Tapos, okay naman siya. Nakakausap pa siya ng mga first 2 days. Yung pangatlong araw, wala na. Coma. Yun. 2 buwan siyang nakakoma. Tapos, 4 na beses siyang inoperahan. After ng pangalawang buwan, 2 weeks siya sa private room. Yun, okay na. And all throughout this episode, nandun si FPJ. Alam ng Uncle Ran. Nakamonitor siya. Nakamonitor ng Uncle Ran. Tumutulong din siya sa inyo. Tumutulong din naman. Pero nung nagkasakit ang Uncle Ran, kasi alam ko, hindi ko masyadong sure eh, pero alam ko, recovering ang daddy sa bahay, may mini ICU ako sa bahay. Sa Pasig. Lamay ni Uncle Ran nanonood kami.
Pero hindi nakaharap sa kanya yung TV. Kaya narinig niya. Hindi. Hindi. Nakabukas lang yung TV, nakamonitor. Alam ba niya na may nangyari sa best friend niya? Wala. Wala siyang alam. Wala siya alam. Wala. Hindi namin Tinago pinakalam. niyo? Nakatago muna. Tapos nung medyo naka-recover na siya, nung nakakapagsalita, sinarado na yung niya. Yung tracheotomy niya. Sinarado na, nakakapagsalita na siya. Sabi ko, Dad, alam mo bang wala na ang Uncle Rani? Hindi. Andiyan, kausap ko kagabi. So dumalaw sa kanya nung gabi. Oh, wow. Kausap niya nung gabi. Nung gabi na Nung gabi na wala na, nailibing niya. nailibing. Oo. Ano daw sabi sa kanya? Anong... Kasi yung bahay namin yan sa Pasig, yun ang tambayan ng lahat eh. So nung sinabi niya na nagkausap kami, Hindi, sabi ko, Dad. kasi talaga parang parang totoo talaga. Oh. Hindi, kausap ko siya kanina. Kagabi, kausap ko siya. Oh my gosh. Sabi ko, Dad, kalilibing lang ng Kalrani 2 days, a day ago. Hindi, siya kahapon. Pinipilip. Oh. Oo, nandiyan kahapon, kausap ko. Nandiyan sa kanto. Kasi yung kwarto, parang square siya, tapos parang may hallway papunta ron. Para pag pumasok ka sa pinto, nandun palagi ang Kalrani, doon palagi nakapwesto. Oo, doon doon nakaganon. Oo. Ayun, nandun doon. Nakatayo daw doon. Oo. Tapos, so funny thing. So natapos yun, nalaman niya na okay na nga. Okay lang. Naka-recover na ang daddy. Ganyan. Nung mamamatay na ang daddy, siya, nakatingin palagi doon sa gilid na salamin. Saan tong lugar? Sa Bicol na. Sa Bicol na. Nasa gilid ng salamin, nakatingin siya talaga. Tinanong ngayon nanay ko, bakit ka ba palagi nakatingin dyan sa gilid mo? Nandito kami ng mga anak mo kausap. Ang nando doon, mami ko, si Joe at saka si Chris, si Joanna at saka si Chris, yung panganay namin at saka yung bunso sa babae. Sila ang nando doon sa Bicol noong time na yun. Ako, nag-iipon ako ng pera, pambayad doon sa ospital ng daddy dahil nag-IOU kami nung nilabas si daddy. Kasi parang 1 milyon na naman. So, pumunta pa ako sa mga kaibigan. So, may konti, sabi ng daddy, tawagan mo si Boy. Di, tumawag sa akin yung kapatid ko. Kausap ko, sabi ko, Pa, bakit? Sabi niya, Boy, salamat sa lahat O, ikaw na ulit ang bahala sa mama at mga kapatid mo. Sabi ko, di, okay lang. Sabi ko, bukas ang umaga nandyan ako. Taintin mo ako, first flight out ako. Actually, may pera na akong hawak nung time na yun, konti pa lang. Pero may pera na akong hawak. Ang ticket ko talaga is first flight out nung umagang yun. Sabi niya, basta boy, bahala ka na ulit sa mga mama at kapatid mo. So, okay po. Hindi pinaba ko yung telepono. Tapos nakatingin lang siya doon sa gilid ng salamin. Ito naman mami ko, medyo taklesa itong nanay ko eh. Papa, bakit ka ba tingin ng tingin sa salamin na yun? Nandito kami ng mga anak mo. Ba't ka tumingin sa amin? Sino ba nakikita mo? Si Romy. Si Romy daw, yung kapatid niya. Romy Diaz. Ito yung nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, ay bakit? Isusundo ako. Ay syempre, ninervous na yung nanay ko. Pampalakas ng loob. Ano, sasama ka? Excuse my language. Hindi. Kwentuhan sila, tapos binibiro nila si daddy. Ngayon ko, nakatingin na naman ng daddy sa gilid. Pa, sino na naman na nakikita mo dyan? Sino na naman sumusundo sa'yo dyan? Sumagat ng daddy. Manager. Dito na. Pero malalim na yung, mabagal na yung salita niya. Manager. Siyempre, ang nanay ko, tanong ulit. Oo. Nasasama ka. Manager yan eh. Wow. Tapos, tinawag sila nung kasambahay namin that time sa Bicol. Ma'am, kain na po. Lumabas sila. Pagpasok ng kasambahay, nabantayan ng daddy. Lumabas after 5 minutes. Ma'am, parang hindi humihinga si sir. Yun na. Ayan na. Siyempre, manager yun eh. Si manager ang una lagi Oo. sa lahat. Alam niya pag si manager, may mangyayari sa buhay namin. Alam mo yun, may something na tama ang gagawin. Maayos naman silang dalawa na mami. Ang tindi ng ng kwento ng friendship nila, no? Matindi yung dalawang yun. Diyos ko. Ang dami pa nilang kalokohan. Kulang ang oras natin, guys, no, para pag-usapan natin lahat ng mga
pinagsamahan ni Oo. FPJ at ni Tito Paquito. Grabe talaga. Classic yung dalawang yun. Oo. Isipin mo, mag-holding hands lang kayo 2 araw. Parang... Yun rin kwento mo sa akin yung Babalu. Ano yung Babalu? Maganda yun eh. Yan itong asawa ko, nilalagay ko sa Ano kwento Babalu? Kwento Babalu. Hindi. Kasi si Babalu, barkada rin nila eh. So, siyempre, pumutok si Babalu eh. Sumikat si Babalu. Pero barkada pa rin nila. Pag parties kasi, palagi ako nandun sa harapan, malapit sa pinto. Kumbaga ako yung nagsiscreen doon sa ibang pumapasok para malaman ko kung sino yung mga kakilala, sino yung mga hindi. Siyempre, iniingatan namin ang Uncle Rani, ang Joseph na nandun doon. Pucha, pumarada, Nissan Patrol. Kulay maroon. Bagong-bago. Pagbabaan, Babalu. Pucha. Long sleeves. Ha? Lahas. Relo. Bumaba yung kasama. Sabay banat ng, tara! Wasak ako doon! Wasak ako! Tara! Wasak ako doon kay Babalu po siya. Ay, nako. Tapos pumasok. Pumasok! Manong Kit. Bulong mo eh. Mayroong kit. Manong Kit. Sabihin mo kay Uncle Ran. Sabihin mo kay manager. Bigyan ko 10,000. So, ito naman si Daddy. Ba't siya bibigyan ng 10,000? Bibigyan sa 10,000. Kakanta ko. Yan yung klase sa Binigyan. Binigyan? Grabe. Birthday ng Uncle Ran eh. Pag Uncle Ran Kumanta. Kanta! Ewan ko kung yung kinanta nun. Pero wala na, hindi na ako makahingi. Nakatawa na ako ng tawa eh. Karakter talaga. Karakter si Babalu sa akin. Grabe si Babalu, no? Sila Chiquito, nakakasama namin sila. Pero pag yung Babalu po siya pumasok ako talagang... Iba entrance sa mata. Tara! Tara! May ganun eh. Iba eh. Iba yung angas nung... Yan, sila Tito Dolph, sila Daddy. Pag naglalaro ng Pusoy sa Green Hills dati, sa bahay ng Tito Dolph. Darating. Pusoy kayo ng pusoy. Dami yung pera! Dami yung pera! Wasa ka doon! Galing mo, grabe. Kuha mo. Wasa ka doon! Tingin pera! Hindi eh. Yun naman, spoiled naman yung kay Tito Dolph. Bata ni Dolphy yun, si Babalu, no? Bata ni Tito Dolph. Pero minsan nagko-crossover siya kay ano. Eh, oo. Crossover din, no? May simple. Kasi dati, sino-sino lang ba talaga ang bankable na talagang sasabihin Mga hari mong sila, hari? di ba? Oo. Eto, ang tagal na nito, bago pa nawala ang Tito Dolph. Ito, madilim ang pinagdadaanan ko. Dito na ako. Ano may ibig sabihin madilim pinagdadaanan? Droga ka pa o ano? Basta marami akong kalokohan dati. Lahat ginawa Tapos, mo. tapos parang tinamad na ako mag-showbiz. Na parang pinabayaan ako or something. Parang ganun. So, sa madaling salita, nakita kami ng Ninong Dolph sa Tagaytay Canyon Woods. Nakatayo ako, nakaupo siya. Nakataka ako, binaba ako. Basta na. Natatawa na ako. Hindi ko na ma-hold. Tito Dolph yun eh. Basta ka na. Sabi ko, ay siya. Papa, taga mo. Sabi ko, dito, hindi ka na maintindihan. Sabi ko, na-stroke na eh. Sabi ko, sabi ko siya na parang naka-stroke din ako. Grabe. Hindi, tawag ako kay Mami. Sabi ko, Ma, Daddy, Tito Dolph nandito. Kiniusap. Hits, hintayin mo si, I don't know kung si Midjong. Si Midjong, yun yung nagdadala ng call slip sa FPJ. Okay. Mga barkada rin nila yon. So, pag meron kang call slip, pupunta ka na Midjong sa bahay mo. Bibigay yung call slip mo, nandoon yung ruta kung saan ka pupunta, yung location. Sabi niya, Kit, padadalaan ka ni Midjong ng call slip dyan. Tawa na ng tawa yung daddy ko. Ewan ko kung nagkakaintindi. Nagkakaintindihan sila eh. Na-stroke Yun ano eh. Na-stroke na. Pero tawa doon ng tawa ang daddy. Hanggang sa inabot ni mami, tawa pa rin ng tawa hanggang hapon. Tinanong ngayon ng mami, naintindihan mo ba yung sinasabi ni Dolphy? Sabi ng daddy, hindi ko masyado naintindihan.
Pero nung narinig ko yung Midyong, natatawa ako. Kala niya naman makakapag-shooting pa ako. Alam niya, di ba? Alam niya. Alam niya si Midyong eh. Alam niya. Kala ba niya makakapag-shooting pa ako sa itsura ko to. Pero, ano mo, ibang klase ang sense of humor kasi ng mga veterano eh. Nagagawa pa nilang gawing katawa-tawa, no? Yung mga Sabi nga nila kung ano man ano ba yung sitwasyon mo, matatawa ka na lang, tatawanan lang nila. Kahit yung namomroblema na sila, ngingitian ka. Masyadong isipin niya. Hanggang ngayon ba na-apply mo pa rin sa buhay mo yung mga natutunan mo sa tatay mo? Oo. Like, ano yung nag-stick sa'yo? Una sa lahat, matuto ka makisama. Kasi yung pakikisama, hanggang ngayon, dala mo pa rin yan. Tapos try to be always humble. And try to be happy sa buhay mo. Sabi niya, boy, dati nga wala ako. Ngayon, medyo meron na tayo. Ganito pa rin ako, masayahin pa rin. Si Daddy, pag tinitingnan mo, mukha lang siya suplado. Pero napakakulit nun. Ang kalug yun. Napakalupit ang sense of humor nun. Kumakain kayo, pag nagpatawa yun, sabog yung kanin mo doon sa... Pati siya ba natatawa sa sarili niya? Habang kumakain, nabitawan ko yun. It's... Parang ikaw yun eh. Sa nakikita ko, di ba, pag sa mga hindi nakakilala kay Joko, akala nyo seryosong tao, pero tinan nyo ito, ganyan yan, no? Yan ang Joko Diaz. Sabi nga ng mga ibang barkada, parang hindi ka tumatanda. Sabi ko, hindi masayahin akong tao eh. Sabi ko, masaya ako, ayoko nang malungkot. Sabi ko, gusto ko good vibes palagi. Yung masaya lang tayo. Sabi ko, dahil yung problema, ang hirap na nga ng buhay. Sa totoo lang. Totoo. Mahirap na ang buhay. Ba't pa natin pahihirapan? Totoo. Mahirap na eh. Hindi, tawanan na lang natin. Totoo. Kung ano man naman, ano dyan. Sabi ko, Diyos ko naman. Ang problema naman, palagi nandyan yan eh. Di ba? Anong lagi mong tinuturo sa iyong anak na gustong pumasok sa showbiz? Nasa showbiz na pala. Anong lagi mong tinuturo sa kanya? Pakisama. Makisama. Kasi malaking plus yung pakikisama, sir. Ewan ko kung sa media people. Oo naman, importante yun. Importante kasi yung bonding ng pakikisama Yes, eh. correct. Kasi iba yung, kunyari may tumawag. Sino kulang kami ng ganito, ganyan? Pwede ba si Jox ng ganito, ganyan? Oo nga no. Si Jox, pwede nga pala, ganito. Enjoyin nyo yung trabaho kahit yung hanggang dun sa utility menu. Yung utility menu, huwag nyo tatawagin yung utility yan. Tawagin yung kasama sa trabaho yan. Sabi ko, yan mas lalo na yung mga yan. Yan ang nakatutok sa inyo palagi. Kung ano man ang kailangan ninyo. Kuya, paabot naman ako ng ano. Kuya, paano? Kung meron kang konting pera, kuya, tago mo muna to. Pangdagdag mo sa pangyosi mo. Ano. Yung ganun ba? Yeah. Iba ang pakisama. Tama. Uy, thank you sa kwento ng buhay mo at kwento ng buhay ng iyong ama. Yes, thank you very much. Icon, a legend in the Philippine movie industry. Thank you. Wow, ang laki ng contribution nila, no? Sa Sila, ibang klase sila. Mga hari ng pelikulang Pilipino. Thank you. Thank you very Joko, much, sir. Salamat sa Thank you very pag-invita much. sa iyong Until tahanan. next time. Next time. Thank you guys. Thank you. Gutumin ka. Ako, I've always been curious sa mga beauty queen. Di ba? Siyempre, nape-pressure kayo na hindi kayo dapat mag-gain ng weight, not even an inch or a centimeter, no? So, how do you, nagda-diet ka ba before a pageant? Yung, totoo ba? Sorry, maraming tanong to. Na mga beauty queens daw, tinitiis ang gutom. Hindi kumakain. To the point na hihilo na yung iba. Kasi kailangan manatili silang sexy or payat. Dati po, may ganun ako na story when I joined nung 2015. Dahil nga bata ka, ganun yung naging thinking na hindi kumain. So, kinakain ko kamote lang, Uy, egg maganda yun. white. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care.
Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.